Nag-i-invest ka ba dahil gusto mo rin magkaroon ng return on investment? Gusto mo rin bang kumita yung pera mo? Yun yung usual reason kung bakit tayo nag-invest. Pero para sa akin, may mas important reason para tayo mag-invest. Ano ba yung mas important na reason na yun kaysa sa kumita ng pera? Inflation is the best reason to invest. To be exact, beating inflation is the best reason to invest, in my opinion. I know, boring, right? Pero bago ka mag-skip sa next video, let me explain. Kasi napakahalaga na maintindihan mo ano ba talaga yung concept of inflation. Kasi for me, ito yung number one risk sa ating lahat. I-define muna natin ano yung inflation. Beating inflation is yung pagtaas ng mga bilihin. Inflation is determined by calculating the CPI index or consumer price index. Yung CPI index sa mga specific goods yun na na minimeasure kada buwan. Tapos yung kung ano yung increase in prices in percentage terms ng total na yun, may mga nakalagay din food, shelter, transport, etc. Wala akong list ng buong goods kung ano ba yung mga goods yun. Hindi ko rin makita sa internet. So kung alam nyo, comment it down below. Pero yun yung inflation, kung ano yung changes dun sa total prices noong basket na yun. Tapos yung malabas na inflation rate, yun yung increase in percentage terms. So dito, nakalagay yung past inflation rates annually. So for example, noong 2024, 3.2% yung inflation. Ibig sabihin, mas mataas ng 3.2% yung bilihin noong 2024 compare sa last year. Yung average inflation is around 4.35%. Di ba sinabi ko na inflation yung biggest risk for investors, and yung to beat inflation is yung kailangan natin gawin. So may isip niya, di ba, kung 4.35 lang for the past years, may isip niya na madali lang naman i-beat yung inflation kasi meron mga digital banks na may return na 6, 8, 10%, o kaya yung MP2 ng Pag-ibig nasa 6 to 7%. Di ba? May isip niya yun, kaya popular din yung mga ganun. Pero sa totoo, hindi lang naman talaga yun yung rate of inflation. Yung rate of inflation na pinapublish for the past 30 years, siguro nag-range from 2 to 4% yung average. Pero sa katotohanan, hindi talaga yun yung tunay na inflation rate. Yung CPI inflation kasi, specific goods and services lang yung nandun eh. Pero in reality naman, hindi naman yun lang yung kinukonsume natin, di ba? Kasi iba-iba yung inflation kada tao, iba-iba, di ba? Tapos, yung computation pa nung calculation na yun is madalas nilang pinapalitan. Hindi natin alam kung sinasadya ba nila para bumaba inflation. Pero kadalasan yung mga nandun is mga cheap na bagay. Tumataas yung yung price, pero hindi ganun kataas. So for example, yung CPI inflation for the last 5 years is 21% from 2019 to 2023 compounded. Tapos yung increase in housing prices for that same period, 27%. Yung housing, tayo lahat gusto natin yun, di ba? Pero makikita natin na yun yung scarce and desirable. Sa akin, mas maganda i-measure yung inflation dun sa mga scarce and desirable na bagay tulad ng bahay kasi yun gusto natin lahat or karamihan sa atin gusto bumili. Kung papasinin nyo, mas malaki yung increase ng mga bahay kaysa dun sa increase in price ng bahay kaysa sa inflation. Yung data na ginamit ko para makuha yung 27% is from the BSP. Example is yung mahilig akong kumain ng meat ng baka. And kung makikita nyo, dito yung increase in beef for the last 5 years is 32%. Napakataas compared dun sa CPI inflation na 21%. Ayan.
naniniwala ako na yung CPI inflation is not the real measure of price and cost of living. Hindi yun yung perfect way para ma-measure yung totoong increase in prices. Tignan nyo, pansinin nyo lang. Di ba, yung published inflation lagi nasa 2% to 4%. Naniniwala ba kayo na 2 to 4% lang yung increase in cost of living kada taon? Malamang hindi. Kasi malamang madalas tayo magreklamo na tumataas yung mga bilihin and hindi lang 2% or 4%. To me, mahirap talaga i-measure yung kung ano ba talaga yung true cost of living kasi nga yun, in the first place, iba-iba yung inflation rate natin per tao kasi iba-iba yung ginagastos natin. Pwede kang nagre-rent, pwede kang may bahay, pwede kang may sasakyan, pwede kang nagko-commute. Iba-iba yung gastos nyo kada tao. So, wala talagang homogeneous way para ma-measure yung ano ba talaga yung inflation. Pero sa US, meron akong nakitang website na pangalan niya Truthflation. Iba yung way na calculation nila na inflation compared dun sa pinapublish ng government. And yun, yung sa data nila, mas accurate and mas broad. And yung mako-compare na yung pinapublish ng Truthflation is mas mataas. Isang view na ginagamit ng mga ibang analysts or ng mga ibang economists is yung M2 growth. Ano ba M2 growth? Yung M2 growth is yung increase in money supply. To me, mas paniwala pa yun na yun yung mas better way to measure inflation. Why? Kasi yung M2 growth nire-represent na yung increase in money supply. Bakit ba may inflation? Kasi nagpiprint ng mas maraming pera. Ano mangyayari pag nag-print ng maraming pera? Malamang tataas yung mga gastos kasi dumadami yung pera na nag-value dun sa mga limited goods and services. So, kung papansinin nyo, kung gagawin natin measure of inflation yung M2 growth or increase in money supply, yung average ng M2 growth or increase in money supply for the past 10 years is 6.2%. Definitely na mas malaki dun sa CPI inflation rate na 2.9% lang. Ito data from the US. So, conclusion, ako mas naniwala ako na inflation is somewhere around 7 to 14%. So, ayun na, yung sinabi ko kanina, kung 7 to 14% yung inflation, hindi kaya ibit yan ng mga digital bank interest rates, MP2 return, or pati mga real estate. To me, mas okay na pang-hedge or pang-bit-in ng inflation yung S&P 500 funds, yung mga tinatawag na index funds. To me, yung iba M2 growth yung ano nila. Ako naniwala rin ako na or mas panipaniwala na yung inflation rate is kung ano yung return ng S&P 500 index funds. And ayun, isa pang key na important na hindi natuturo sa atin sa school, hindi natin alam, is yung ano ba talaga inflation. Pag sinabi inflation, iisip natin na parang natural phenomenon yun na tumataas naman talaga lagi yung mga prices. Hindi tumataas yung mga prices on its own. Hindi yun tulad ng paglubog ng araw, pagsikat ng araw na natural phenomenon. May cause or may reason kung bakit tumataas yung inflation. And medyo nabanggit ko na yun kanina. Ayun nga, yan. Inflation is a result of money printing. Kaya may inflation kasi dumadami yung pera. Money printing yung tunay na problema. Yung inflation dati binaging definition nito eh. Yung definition ng inflation is increase in prices of goods or services. Pero yung dating definition ng inflation is yung increase in money supply or yung currency debasement. Ibig sabihin nun, nadi-debase yung currency kasi bumababa yung nabibili ng pera. For example, yung 1,000 10 years ago, mas maraming mabibili yung 1,000 pesos na yun compared to today. Itong inflation is mahalagang topic and important para sa mga investors kasi pag na-realize mo, ano ba talaga inflation, pag na-realize mo na, yun yung number one risk, marirealize mo na
kailangan mo talaga mag-invest, hindi dahil para kumita rin, pero mas kailangan mo mag-invest para ma-preserve mo yung pera mo. Kasi kung cash lang yung pera mo, sigurado na bababa yung purchasing power nun. Sigurado na ma-debase yung pera mo. Hindi magbabago yung nominal amount. Yung 10,000 mo ngayon will be 10,000 pa rin in the next 5 years. Pero yung mabibili ng 10,000 yun, mas konti na lang. So, yun yung hidden risk or problem of inflation. And sa mga future video ko, mas mag-deep dive ako sa inflation. Ano ba talaga yun? Bakit na inflation? And ano yung magagawa natin para mag-preserve yung ating purchasing power. May mga article din ako about sa inflation sa akin Substack. I will link it down below kung interested kayo. And ayun, kung nanonood kayo ng channel na to, alam niyo na nag-invest ako sa Bitcoin kasi yun talaga yung number one reason ko kung bakit ako nag-invest sa Bitcoin. Kasi Bitcoin is an inflation or currency debasement hedge.